Welcome to my channel! Learn with Teacher Annie! Filipino, Grade 2, Quarter 1, Week 5, Day 1. Layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang una, nagagamit, nauunawaan ang pinakinggan o binasang tekstong naratibong kwentong bayan. Pangalawa, naibibigay ang batayang elemento ng tekstong naratibo tulad ng tauhan at suliranin, tagpuan o pangyayari o banghay. Pangatlo, nakasusulat ng mga letra, salita at pangungusap sa paraang kabit-kabit gamit ang mga natutuhang salitang Y at N. Magandang araw! Kamusta kayo? Itaas ang emoji na nagsasayad ng inyong nararamdaman ngayong araw na ito. Sa araw na ito, pag-aaralan natin ang isang kwentong bayan na naglalaman ng kahusay ng isang pinuno. Sino ang mga opisyal ng inyong klase? Bakit sila ang ibinoto ninyo? Sino naman ang leader o namumuno sa inyong tahanan? Mahusay ba silang pinuno? Bakit? Tingnan ang mga larawan sa ibaba. Ano ang ginagawa ng manok sa unang larawan? Ano ang laman ng baul sa ikalawang larawan? Ngayon naman ay basahin ang nakasulat sa ibaba. Nangingitlog. Kayamanan. Nakakita na ba kayo ng manok na nangingitlog ng ginto? Ano ang may bibigay sa inyo ng manok na nangingitlog ng ginto kung sakaling magkaroon kayo ng alagang gaya nito? Ngayon ay magbasa tayo. Handa na ba kayo? Pakinggang mabuti ang kwentong bayan na ating babasahin. Narito ang mga gabay na tanong. Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Saan siya mahusay? Nang maging sultan si Pilandok. Kilala si Pilandok sa pagiging matalino at wais. Kilala rin siya sa bilis niya sa pagtakbo. Lahat ng paligsahan sa takbuhan ay kanyang napanalunan. Isang araw, nagkaroon ng kaguluhan sa kanilang lugar na kung tawagin ay Barangay Maparaan. Kailangan nating tumakas. Lumipat na tayo ng ibang barangay. Kitang-kita ang takot na sabi ng isa niyang kabarangay. Abay bakit naman? Naguguluhang tanong ng isa. Kailangan nating makatakas sa ating napakalupit na sultan. Tugon nito. Ang lahat ng makita niya ay pinarurusahan kahit walang kasalanan. Hindi ka pwedeng magreklamo o magtanong man lang. Naiiyak na pagpapatuloy nito. Walang gustong kumalaban sa kanya dahil tiyak na mabigat ang ipapataw niyang parusa sa sinumang magtangkang iwasto ang mga mali niyang gawa. Napaisip si Pilandok sa narinig. Ayaw niya na may naaapi at inaapi. Pilandok, tulungan mo kami. Marami na ang aming kamag-anak ang ibinilanggo at ayaw palayain dahil lamang sa kagustuhan ng sultan. Tulungan mo kami, Pilandok! Tulungan mo kami! Ang umiiyak na sabi nito. Dahil sa habag, nangako si Pilandok na tutulungan niya ang mga ito. Hindi siya papayag na may inaapi at may nang-aapi. Lihim na kinausap ni Pilandok ang isa sa mga kaibigang may kamag-anak na alipin ng sultan. Ipinakalat niya ang balitang siya ay may alagang manok na nangingitlog ng ginto. Mabilis na nakarating ang balita sa sultan. Dali-dali nitong ipinahanap si Pilandok upang makausap. Kailangang maging kanya ang manok na nangingitlog ng ginto. Malaki ang maidaragdag niyon sa yaman niya. Siya dapat ang magmay-ari niyon dahil siya ang sultan.
Ibigay mo sa akin ang alaga mong manok na nangingitlog ng ginto. Matigas na utos nito nang makaharap si Pilandok. Ngumiti si Pilandok. Ibibigay ko ang alaga kong manok na nangingitlog ng ginto sa isang kondisyon, wika nito. Anong kondisyon? Tanong ng sultan. Kapag nanalo kayo sa pabilisan sa pagtakbo, sa inyo ang alaga kong manok na nangingitlog ng ginto. At kung ako naman ang manalo, ako ang papalit sa inyong pwesto. Ako na ang magiging bagong sultan. Seryosong sabi nito. Dahil sa pagiging gahaman, mabilis na sumagot ang sultan. Sa takbuhan lamang ba? Hindi mo ba nakikita ang tikas ng aking pangangatawan? Tiyak akong wala kang ibubuga sa akin. Titiyakin kong ako ang mananalo sa labang ito. Nakangising sagot ng sultan. Inihanda ang paligsahan. Dala ni Pilandok ang alaga niyang manok na nangingitlog ng ginto sa kanyang pagtakbo. At dahil wala pang tumalo kay Pilandok sa bilis sa pagtakbo, naiwan niyang humihingal at pagod na pagod ang sultan. Narating ni Pilandok ang takdang lugar ng pagtatapos ng paligsahan. Siya ang nagwagi. Natalo niya ang sultan. Mabuhay si Pilandok! Sigaw ng mga tao sa pagwawagi ni Pilandok. Mabuhay ang ating bagong sultan! Palayain ang mga bilanggo! Ang kauna-unahang utos ni Pilandok bilang sultan. Lalong naghiyawan at nagpalakpakan ang mga tao sa kagalakan. Umpisa pa lamang iyan ng pagbabago sa ating lugar. Ipinapangako kong magiging mabuti akong sultan. Kung sakaling nagmamalabis ako sa kapangyarihan o maghangad ng yaman, paalalahanan ninyo ako dahil ang nais ko'y kaayusan at isang pamayanang ang mga tao'y may pagkakasunduan. Wika ni Pilandok. Muling nagpalakpakan ang mga tao at naghiyawan ng mabuhay, mabuhay ang ating bagong sultan. Ngayon mga bata, sagutin ang mga sumusunod na mga tanong. Muli nating basahin ang mga salita. Sa inyong kwaderno, isulat ng dikit-dikit ang 4 na salita. Gamit ang larawan ng puno, isa-isahin ang elemento ng kwento. Narito pa ilang mga karagdagang tanong. Ngayon naman ay narito ang isang pangkatang gawain. Pangkatin ang klase sa 5 pangkat upang isagawa ang sumusunod. Mga bata, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Sa inyong sagutang papel, sagutin ang mga tanong. Isulat ang letrang T kung ang pahayag ay tama at M naman kung mali. Kasama ang mga magulang o guardian, ilista ang 5 ginagawa ninyo pagkagising sa umaga. Lagyan ito ng bilang 1 hanggang 5 ayon sa pagkasunod-sunod.
Day 2. Layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang una, nagagamit o nakabubuo ng payak na pangungusap na nagsasalaysay ng karanasan tungkol sa sarili at pamilya. Pangalawa, nakasusulat ng mga letra, salita at pangungusap sa paraang kabit-kabit gamit ang mga natutuhang salita o letter G. Sa araw na ito, daragdagan pa natin ang ating kaalaman tungkol sa kwentong bayan na nang maging sultan si Pilandok. Mga bata, bakit mahalaga ang wastong pamumuno? Alam ninyo ba ang mga sight words sa Filipino? Magbibigay ako ng mga halimbawa ng sight words sa Filipino na ginamit o matatagpuan sa kwentong bayan na nang maging sultan si Pilandok. Ano-ano ang mga sight words na ginamit sa bawat bilang? Ngayon, basahin ang mga pangungusap sa ibaba. Ngayon naman mga bata, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Basahin ang pangungusap sa ibaba at sagutin ang mga tanong. Gusto ng sultan na madagdagan pa ang kanyang kayamanan. Sabihin kung anong G ang tinutukoy sa bawat bilang. Gamit ang mga sight words na si, ay, mga, ang, gusto sa pagbuo ng pangungusap na paturol o pasalaysay. Maaaring gamitin ang kwentong bayan na nang maging sultan si Pilandok. Sa pamamagitan ng pangungusap na paturol o pasalaysay, magtugtungan pagkukwento tayo. Ikwento ninyo muli ang kwentong bayan na nang maging sultan si Pilandok. Uumpisahan ko. Sa barangay Maparaan, naninirahan sina Pilandok. Pumalakpak ng isang beses kapag ang pangungusap ay paturol o pasalaysay, at pumadyak naman ng isa kapag hindi.
Iwasto ang pagkakasulat ng pangungusap. Gamitin ng tama ang malaki at maliit na letra. Maglista ng mga lugar na nagsisimula sa letrang G na napuntahan mo na o nais mong puntahan balang araw. Maaaring sa loob o labas ng Pilipinas. Sa inyong sagutang papel, gawin ang sumusunod. Tukuyin ang isinasaad sa bawat bilang. Iwasto ang gamit ng malaki at maliit na letra sa pangungusap. Isulat ng muli sa paraang dikit-dikit kung ang pangungusap na paturol o pasalaysay. Sa tulong at paggabay ng inyong mga magulang o guardian, magsanay ng pagsulat ng dikit-dikit na letrang G sa kwaderno. Day 3. Layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay naasahang nauunawaan ang pinakinggan o binasang tekstong naratibong pabula. Naibibigay ang batayang elemento ng tekstong naratibo tulad ng tauhan at suliranin, tagpuan at pangyayari o banghay. At pangalawa, nakasusulat ng mga letra, salita at pangungusap sa paraang kabit-kabit gamit ang letrang NG. Sa araw na ito, pag-aaralan natin ang isang pabulang pinamagatang Koni Kuneho at ang kahalagahan ng pagtitipid. Mga bata, sino sa inyo ang nagbabaon ng pagkain at inumin sa klase? Sino naman sa inyo ang nagbabaon ng pera? Nauubos ba ninyo ang baon ninyong pera sa bawat araw? Bakit? Tingnan ang mga larawan sa ibaba at sagutin ang mga tanong. Ngayon ay magbasa tayo. Handa na ba kayo? Pakinggang mabuti ang pabula na ating babasahin. Narito ang mga gabay na tanong. Si Koni Kuneho. Si Koni ay isang batang kuneho. Madalas siyang yayain ng mga kaibigan na maglaro. Tara, Koni Kuneho, maglaro naman tayo. Yakag ni Yuri Tutubi. Oo nga, Koni Kuneho. Tigilan mo muna yung pag-aayos ng mga dayami at karot sa iyong kulungan. Di naman yan mawawala eh. Dagdag ni Ella Gagamba habang naglalambitan sa mga sapot niya. Takot na takot magutom, panunukso ni uod na si Edu. Ningitian ni Koni Kuneho ang mga kaibigan. Lumitaw ang mapuputing nitong ngipin. Mauna na kayo. Tatapusin ko muna ito. Baka kasi umulan. Hindi pa sapat ang pagkaing naipon ko, sa kailangan ko ring ayusin ang aking higaan. Dapat may pamalit ako dahil baka mabasa ng ulan itong nakalatag. Inirapan siya ng mga kaibigan. Tara na nga, iwan na natin si Koni Kuneho. Parati naman niyang ganyan eh. Naiinis na wika ni Ella Gagamba na mabilis na tumalon at nagduyan sa sapot niya. Oo nga, sagot ng uod na si Edu. Mas mahalaga sa kanya ang mag-ipon ng pagkain kaysa mga kaibigan. Nagtatampong sabi nito.
Lumapit sa kanila si Connie Conejo. Hindi naman sa ganoon. Gusto ko rin naman kayong makasama sa paglalaro. Kaya lang, mukhang malakas ang paparating na ulan. Tingnan ninyo ang kalangitan. Itinuro niya ang madilim at makapal na kaulapan sa katanghalian. Kapag ganyan ang itsura ng mga ulap, tiyak na tatagal ng higit sa 2 araw ang pag-ulan. Dapat mag-impok ng mga kakainin at gagamitin. Ayokong magutom sa kalamigin. Kailangan may mga tuyong dayaming mahihigaan at sapat na pagkain na tatagal ng ilang araw. Paliwanag ni Connie. Teka, ikaw ba may ipong mga pagkain? Nag-aalalang tanong ni Ella Gagamba kay Yuri Tutubi. Naku, wala pa nga pala. Naubos ko na kagabi ang natitira ko pang pagkain. Nalibang kasi ako sa paglalaro at pagkikipagkwentuhan sa inyo kahapon pa. Nag-aalalang sagot ni Yuri Tutubi. Kung ganon, dapat na tayong kumilos at mukhang bubuhos na ang ulan. Nahihinpatakutang sagot ni Ella Gagamba. Teka, paano na ang plano nating paglalaro? Takang tanong ng uod na si Edu. Saka na lang tayo maglaro kapag maaraw na at maganda na ang panahon. Unahin muna natin ang pag-iipon ng pagkain at paghahanda ng tuyong mahihigaan natin. Kapag nagsimula na ang ulan, di na tayo makalalabas. Baka magkasakit tayo kapag basa ang ating higaan at magugutom naman sakaling wala tayong pagkain na itabi. Sagot ni Ella Gagamba. Napangiti si Connie Conejo sa narinig sa mga kaibigan. Tama! Mag-ipon na tayo ng pagkain para pagdating ng pangangailangan, hindi tayo kukulangin. Tiyakin din natin ang tuyong mahihigaan natin para ang pagkakasakit ay maiwasan natin, wika ni Connie. Masayang naghiwa-hiwalay ang magkakaibigan. Mahalagang makapag-ipon at maging handa sa anumang panahon. Ngayon mga bata, sagutin ang mga sumusunod na tanong. May mga salitang paulit-ulit na binanggit sa kwento. Bilangin mo nga kung ilang ulit binanggit ang sumusunod. Pumili ng isa sa mga salita at gamitin ito sa pangungusap. Halimbawa, mag-ipon ang laging bilin ng nanay ko. Gamit ang Caterpillar Organizer, balikan natin ang nilalaman ng pabula. Ilagay ang mga detalyeng hinihingi sa bawat bahagi ng katawan ng uod. Tukuyin kung ano ang nasa larawan. Maliban sa ngipin, ano pa ang bahagi ng katawan ang nagsisimula sa letrang NG? Ano ang ginagawa natin sa pagkain pagkalagay sa ating bibig? Magbigay pa ng mga salitang nagsisimula sa letrang NG. Ngayon ay maglaro tayo. Ito ay tatawaging charade. Maaaring guro ang magsagawa ng pag-arte para sa mga salitang nagsisimula sa letrang NG o maaari din namang pumili ng mga mag-aaral na magsasagawa nito. Maaaring pangkatin ang klase sa 5, paunahan sa pagbibigay ng wastong sagot sa nakikitang isa sa kilos ng naatasan. Maaaring bell o kaya na may palakpak ang gamitin ng pangkat na nais sumagot. Halimbawa ng mga salita ay nginig,
ngiti, nguya, nguso at iba pa. Ngayon mga bata, sagutin ang mga sumusunod na mga tanong. Isulat sa sagutang papel ang mga salitang nagsisimula sa letrang NG na tinutukoy ng bawat larawan. Isulat ito sa paraang dikit-dikit. Tukuyin kung sino ang nagsabi ng sumusunod na dialogo. Kopyahin sa kahon ang sagot. Ano ang suliranin o problemang tinalakay sa pabula? Isulat ang sagot sa kwaderno. Sa tulong at paggabay ng inyong mga magulang o guardian, maglista ng mga tinipid at iba pang paraan ng pagtitipid. Day 4. Layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang sight words na kabilang sa Pilipino. Natutukoy ang payak na pangungusap na paturol o pasalaysay. At nakasusulat ng mga letra at salitang ginagamitan ng letrang P at R sa pangungusap sa paraang kabit-gabit gamit. Sa araw na ito, pag-aaralan natin ang pangungusap na paturol o pasalaysay. Ano-anong mga salita nagsisimula o may mga letrang P at R mula sa pabulang Koni-Koneho? Magpakita ng mga larawan o realia at isulat sa inyong kwaderno sa paraang dikit-dikit ang mga katawagan sa mga bagay na nasa larawan. Gamitin sa pangungusap ang mga ito. Halimbawa, maganda ang pamaypay. Isulat sa pisara ang mga pangungusap na ibinigay ng mga mag-aaral. Kunin ang mga sight words sa pangungusap. Halimbawa, may papaya sa mesa. Mga bata, ano ang uri ng mga pangungusap na inyong ginawa? Kunin ang inyong kwaderno at isulat ng dikit-dikit ang sumusunod na salita at pangungusap. Sabihin ang yehey kapag ang pangungusap ay paturol o pasalaysay at ay naman kung hindi. Gamit ang sagutang papel, maglista ng paraang dikit-dikit ng tigtatatlong salitang nagsisimula sa P at R na madalas ninyong gamitin o kainin.
Gamitin ang mga sight words sa pagbuo ng pangungusap. Maaaring magdagdag ng salita upang makabuo ng pangungusap na pasalaysay o paturol. May, si, niya, ako, kami, para, parati, punta, prutas. Sa tulong at paggabay ng inyong mga magulang o guardian, magsanay ng pagsulat ng dikit-dikit na letrang P at R sa kwaderno. Gamitin ang mga salitang nagsisimula o may letrang P at R upang magsalaysay ng inyong masayang karanasan sa paaralan. Isulat sa sagutang papel ng dikit-dikit ang mga salitang nagsisimula sa letrang P at R na tinutukoy ng bilang. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!